Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyang mangsolog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 65 na mga comments. Nandyan din si Jonathan Kamasusa, meron siyang 50 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 38 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita, meron siyang 36 na mga comments. And Marjorie Minsais, meron siyang 30 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, ngayong araw na ho, nabibigay tayo ng paayuda dito sa ating top 5 commenters. So nagbasa-basa ako mga kababayan doon sa inyong comment doon sa ating last vlog. So doon, ang majority ng mga comment doon gusto nila na hindi load, kundi GCash daw. Mga kababayan, GCash daw. So I decided GCash ang ating ibigay doon sa ating top 5 commenters. Pero mga kababayan ko, 250 pesos muna. 250 pesos ang ibigay natin na GCash doon sa ating pinakauna or pinakamaraming comment dyan sa ating comment section na kung saan si Ma'am Nemi Hasigawa. Okay? So kay Ma'am Nemi Hasigawa, please i-message mo ako sa ating Facebook account. Okay? So expect ho na merong GCash na 250 pesos. But don't worry mga kababayan. Siyempre kapag meron tayong sponsor, lalaki ho ang ating ibibigay. Okay ba? So lalaki yan kapag meron tayong sponsor. So anyways, unahin muna natin itong nakakagulat ba yun? Yung tungkol kay Attorney Melvin Matibag, mga kababayan. So I am very sure na nakita nyo na yung ipinakalat na video ng mga DDS na kung saan itong si Melvin Matibag meron siyang kasagutan doon sa voice call. Yes, nagsagutan. So itong video na ito mga kababayan, siyempre ginamit ito ng mga DDS para sisirain, para ma-damage yung imahe ng NBI, para masira ang kredibilidad ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasi meron siyang nasabi doon mga kababayan na hindi talaga maganda pakinggan. Kasi nga merong pagbabanta doon, maraming pagmumura, pero ang mga DDS, hindi nila alam na yan ay luma na video mga kababayan. So ipapakita ko muna sa inyo itong video para makita ho at para malaman at para maintindihan ng mga kababayan natin na hindi pa nila nakita yung video. For more details, let's watch this. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit po binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano hindi namin gusto mong gawin? Ha? Attorney. Ano gusto mong palabasin? Nagpapasikap ka? Hindi ba, Attorney, Bakit mo pinost? Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong masinilong kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Eh, putang ina kang gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sandala na yun. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Tayo, malalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat
kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko, Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Tapos yung lumang balita, anong gusto mong palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba akong masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost mo yung lumang balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh. Hindi balita yung gago. Pag balita bago, gago. O, eh, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Putang ina mo, Buntis yung asawa ko na nakikitang ngayon. Ha? Putang ina ka. Ha? Oh, sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Putang ina mo. Isang oras bigay ko sa'yo. Huwag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo. Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, ayan. Putang ina ka. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, Sabi mo, huwag ka magmalinis, ha? anong wag magmalinis, attorney? Bakit mo pinos? Anong gusto mong palagasin? Yun na lang Oh. sabi politika, di ba? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Taminardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa iyo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Anong ano doon? Gago ka, may ibig ka sabihin. Yung asawa ko kayo sumasalit dyan. Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Kayo ang nagbibigay. Nangyari sa anak ko, ha? Nakasawa ko na nagpupuntis kaya, bandaan mo to. Ha? Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Anong balita sa ano? Anong ibig mo sabihin? Balita yan eh. Basta ka ngayon? Ha? Oh, eh bakit mo ako pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Wala akong sinabi sa tanak. Hindi. Naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Pumunta ka. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayabang. Okay, so klarong-klaro na meron talagang pagmumura, merong pagbabanta doon, at saka para sa akin, no, klaro na si Attorney Melvin Matibag. Bakit si Ivan? Kasi nga diba binabanggit ang kanyang pangalan pero hindi kinontra nung taong sa kabilang linya. So ibig sabihin si Attorney Melvin Matibag yon. So nga mga kababayan ko, kapag doon kayo sa mga DDS manonood, well hindi nyo talaga malaman kung ano yung punot dulo ng kanilang pinag-aawayan. Nagbardagulan sila. Anong nangyari Sir Ivan? So nalaman ko kasi nga atin diyang inibestigahan mga kababayan kasi nga karamihan doon sa mga post, 'di ba, sa DDS lang. So siyempre sa kanilang mga captions, talagang kapag ikaw yung makabasa sa kanilang mga captions, pag-aakala natin yan ay recent na event. Siguro mga kailan yan nangyari mga kababayan, mga siguro weeks or months, NBI director na itong si Melvin Matibag. Kapag doon kayo sa mga DDS manood or tumingin sa kanilang mga captions, hindi nyo malalaman yung punot dulo nito. Alam nyo ba, si Mel Sabio mga kababayan, at saka itong si Attorney Melvin Matibag, sila ho ay friends noon. Grupo sila noon mga kababayan. Kasi nga dito ko nalaman sa post mismo ho ng source kung saan nakita ko yung original video na yan. That is year 2020 pa, December 26, 2020. At dito yan nakapost sa San Pedro Insider. So sabi dito, panoorin, pagmumura at pagbabanta ni Transcorp President, Attorney Melvin Matibag kay dating St. Joseph 10 HOA President na si Mel Sabio. Kasi nga 2020 mga kababayan, PDP laban pa itong si Melvin Matibag. Yes, member pa ho siya ng PDP laban. At that time, inappoint siya ni Digong bilang president ng Transco. Ano ba yung Transco, Sir Ivan? So ang Transco, that is government-owned. So ang Transco or the National Transmission Corporation is a Philippine government-owned corporation responsible for owning, operating, and maintaining the nation's power transmission assets which were concessioned to the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP.
Di ba yung NGCP mga kababayan, if I'm not mistaken, yan ho ay iniimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo. Diba? So, hindi natin pag-uusapan si Raffy Tulfo. Dito tayo sa case ni Attorney Melvin Matibag. So ngayon, alam na natin na that time, 2020, itong si Melvin Matibag, siya ho yung president ng Transco. So balik tayo doon sa post ng San Pedro Insider. Sabi dito, dahil daw umano sa pagpo-post ni Sabio sa kanyang Facebook account tungkol sa maanomalyang kontrata sa kuryente na dawit sina Attorney Melvin Matibag at ang kanyang asawa na si Bukal Ann Matibag. Maririnig sa video ang pagmumura at pagbabanta ni Matibag kay Sabio at sinabi pa nito na walang makakaalam pag pinapatay siya ni Matibag. Kaagad namang nagpablatter sa San Pedro Police Station si Sabio pagkatapos ng insidente. Nakakuha ng kopya ang San Pedro Insider sa isang mapagkakatiwalaang source. Amin pang kinukuha ang panig ng magkabilang partido, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang sagot sa aming mga tawag at text. So I'm digging deeper mga kababayan. At wala akong nakitang na-file na kaso tungkol dito sa pagbabanta at pagmumura ni Attorney Melvin Matibag doon kay Mil Sabio. Wala tayong makita na kaso. Malamang sa malamang silang dalawa, baka sila po ay sinabihan siguro ni Digong na wag na hayaan na natin yan or dapat takip bibig na lang or silence na lang natin yung issue ninyong dalawa. Pag-uusapan na lang ninyo doon sa sa gilid. Baka yan ang nangyari mga kababayan, kaya walang nangyaring kasuhan sa dalawa. DDS, alam niyo na. Tingnan niyo lang ho diyan sa Google, sa Facebook, kung meron ba, or even Attorney Melvin Matibag, tanongin ninyo kung meron bang kaso or ikinaso sa kanya. Diba? Wala. Kasi silang dalawa, puro DDS supporter, puro Digong supporter. At silang dalawa, kaibigan, mga kababayan. Grupo sila noon, itong ni Mel Sabio. So ngayon, dito tayo sa post ng mga DDS. Kasi gusto nilang palabasin na itong si Mel Sabio kakampings. Diba? Yan ngayon ang plano ng mga DDS. At dito ko una nakita sa post ni Cathy May Villasiran. Si Cathy May Villasiran isang certified na Sara supporter. So dito sa kanyang post mga kababayan, sabi niya, "What goes around comes around." NBI Director Melvin Matibag binantaan si Mel Sabio isang certified kakamping daw. Mga kababayan, isang certified kakamping daw. So, iimbestigahan natin. Yan ho ay very impossible DDS na siya ay kakamping. Hindi yan kakamping. I'm digging deeper. So, dito tayo hanggang napunta ako doon sa post ni Nutriban Republic. Kilala ba natin si Nutriban Republic? Certified kakamping yan. Itong si Nutriban Republic, binanatan yan ni Mil Sabio. Tas dahil hindi niya kayang i-rebat yung mga comment, yung mga post, yung mga naratibo ni Nutriban Republic doon kay Sara Duterte, meron siyang na-post doon or comment na hindi maganda. Sabi niya, sabi mismo ho ni Mil Sabio, "BP Sara, if ever you will be the President of the Republic of the Philippines, can you kill this behind this page?" O diba? Ganyan hong gawain ng mga DDS supporter or Digong supporter. Mahilig kasi mananakot or magbabanta or worse, ipapatigi ka talaga. Diba? Tingnan nyo, inutusan niya si Sara Duterte na kapag maging presidente ito si Sara Duterte, ipapatigi niya kung sino ang may-ari ng Nutriban Republic. O diba? Booking ang DDS. Sabi mo niya dito, sabi niya kasi meron nag-comment na Benjamin Cabigon Rosilio, Mel Sabio, hahaha, kung adik ito at manlaban dapat patayin. Sabi ni Mel Sabio, sorry, pahirapan mo muna, ha? O diba? Inutusan niya si Sara Duterte na ipapatigin niya si Nutriban Republic. Booking na booking. Ngayon, nag-post itong si Nutriban Republic, sabi niya, Mel Sabio, certified risk taker ka nga. Risk mo talaga ang reputation mo. Nagpo-post ka ng BP Sara, pakipatay yung tao behind the page. Tapos, feeling mo, ikaw ang moral high ground. Kuya, hindi ka mandirigma. Keyboard warlord ka na may wifi at delusion. Hindi page ang utak kriminal. Ikaw,
Kasi ang unang solusyon mo sa hindi mo gusto ay patayan. Ganito ba talaga level ng critical thinking mo? Hindi debate, hindi facts, hindi rebuttal, diretsong kill, parang si Sarah lang. At malinaw lang ha, hindi ito joke-joke sa akin. I'm taking this seriously. Public call for violence yan. Documented, screenshot at may batas laban dyan. Hindi lahat ng tapang sa Facebook ay walang consequence, which is true. Ang tapang sa comment section, ang liit ng utak sa realidad. Demokrasya to. Hindi barangay vigilante simulator. Maghanda ka sa accountability. So ngayon, alam niyo ba mga kababayan kung sino si Nutripan Republic? Pero siyempre hindi ko sasabihin kung sino siya. Pero siya ho ay host ng isang kilalang programa. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Pero siya ho ay host. Kilala ko ho si Nutripan Republic. Siya ho ay host mga kababayan, mga DDS. Alam niyo na. At hindi siya basta-basta ho na host. Ngayon, siguro nalaman ni Mel Sabio kung sino si Nutripan Republic, abay biglang natakot. Bakit si Ivan? Kasi ang kanyang post doon na una, Bibi Sara, if ever you will be the President of the Republic of the Philippines, can you kill this behind this page? Iniba niya, bigla mga kababayan. Sabi niya, Bibi Sara, if ever you will be the President of the Republic of the Philippines, can you find this behind this page? Una, kill. Ngayon, find na. So ngayon, ibig sabihin, kanyang inedit ang kanyang comment. O diba, instead of kill, ngayon find na. So siya ay nabuking ni Nutriban Republic. O Mel Sabio, ba't mo pinalitan yung kill to find? You will regret this night. Ngayon, hinahanap na siya ni Nutriban Republic. Ngayon mga kababayan, babalikan natin yung sinabi ng isang gonggong na DDS supporter o Sara supporter yung babae na nagngangalan na Cathy May Bilyasiran na ipinalabas niya doon ng kakaping certified daw itong si Mel Sabio. Kung ating i-research ang pangalan ni Mel Sabio dyan sa Facebook, hindi niyo na makikita itong nagngangalan na Mel Sabio na kasagutan ni Attorney Melvin Matibag. Yes, hindi niyo na makikita dyan. Kanyang ginhide ang kanyang Facebook account. O baka pinalitan niya ng pangalan. Diba DDS? Hindi niyo na makita dyan sa Facebook account o sa Facebook ang pangalang Mel Sabio. Kundi ang makikita ninyo na Mel Sabio ay certified kakamping. Itong tao na to. Iba ho yung unang Mel Sabio na ating napag-usapan. Itong Mel Sabio na to, bata pa, siya ay totoong kakampings, mga kababayan. So sabi dito sa post ni Mel Sabio, ito example, na ito ang ating ebidensya na siya ay kakampings. Sabi dito ni Mel Sabio, "Good evening world. I noticed that it has been huge news that former VP Lini decided not to run again for a national position. Yet, I read some posts and one of them caught my attention. Ito yung 1 million signatures para tumakbo si Atty. Lini. Tara? Ibig sabihin, siya ho ay certified kakamping. Pero yung isang Mel Sabio na nakasagutan ni Atty. Melvin Matibag, yun ho ay pure DDS. Mga DDS. Diba? Don't me. Kasi ang gustong palabasin dito mga kababayan ng mga DDS, gusto nilang pag-awayin yung kakampings versus mga pro-admin supporter. Yun ang kanilang plano ngayon. Gusto nilang asirain, gusto nilang pag-awayin yung kakampings Dilawan versus pro-admin supporter. Bakit? Kasi kapag mag-merge yung kakamping Dilawan at saka yung pula, mahihirapan talagang manalo itong si Sara Duterte. Mahirapan talagang manalo si Sara. Mag-merge ang kakamping, Dilawan at saka yung pula, mahirapan yan si Sara manalo sa 2028. Kung hindi siya ma-impeach. Solido na ngayon na nagsusuportahan isa't isa yung kakampings, Dilawan at saka yung pula. Diba DDS, kitang-kita nyo na ngayon. Tingnan nyo yung mga kakampings na mga host, yung mga vlogger nila. Tingnan nyo ang kanilang mga sinasabi. Full support sila kay President BBM. Nagustuhan nila yung leadership ni President BBM. Nagustuhan nila. Pero kay Digong, talagang down para sa kanila. Kasi sa panahon ni Digong, para sa mga kakampings, yun ay madilim na pangyayari. Era sa kadiliman yon ang panahon ni Digong. Galit na galit ang mga kakampings, galit na galit ang mga Dilawan ni Digong.
at ng pamilya Duterte. Kaya hindi nyo kayang tibagin, hindi nyo kayang gibain ang pagsasama ngayon ng Kakampings plus Dilawan dito sa mga Makared. O, di ba? O, di ba? Booking kaagad ang kanilang plano, mga kababayan, kasi mahihirapan rumibat at saka may ibang pardagulan itong kanilang mga vlogger at saka kanilang mga DDS trolls na binayaran ni Sara Duterte dito sa mga pro-admin vlogger, mga pro-admin supporter at mga Kakampings vlogger at mga Kakampings supporter. Solido na ngayon ang pag-merge, ang pag-collab ng yellow at ng pula. Ano na mga DDS? Iyaka na lahat. Okay, so dito tayo mga kababayan sa inilabas na bagong survey ng Okta Research. Baka sa Ivan, ang dami hong nagalit na mga DDS dito sa Okta Research. Kasi doon sa Okta mga kababayan, nakita natin na 88% ho ng mga tao pabor na dapat harapin daw ni Sara Duterte yung impeachment trial sa kanya. Isipin nyo, 88% ho, malaki ho yan. 88% na mga tao, pabor sila na dapat harapin daw ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Alam nyo ba, mataas ang percentage doon sa Mindanao. Ano na DDS? Baliktaran na ba? Kasi 62% mga kababayan doon sa Mindanao. Sila ay nanawagan kay Sara Duterte or pabor sila na dapat harapin ni Sara yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment trial. Siyempre magtatanong na ngayon itong mga taga Mindanao. Paano nila nakuha yung perang bilyon na pera ng pamilya Duterte o dito pa nga lang sa isang bank account, di ba, kay Sara at saka kay Mans Carpio. Bilyones na ho ang nasa bank account or bank records. How much more kung i-merge lahat ang bank accounts ng pamilya Duterte? Baka sila yung pinakamayaman na politiko sa bansa natin. Kung si Enrique Razon ang pinakamayaman na negosyante, baka ang pamilya Duterte ang pinakamayaman na politiko kung i-merge ang lahat ng kanilang bank accounts. O, diba, DDS? So ngayon, nanawagan na itong taga Mindanao na dapat harapin ni Sara Duterte yung mga akusasyon sa kanya at yung impeachment trial. So dito muna tayo, pagkababayan, dito sa vlog na to. For more details, let's watch this. Sa tingin mo ba, diba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think, yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, traditionally, tinitingnan natin, baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. At ibig sabihin, nang galing sa kanya, sa ikalawang Pangulo natin, na handa siyang humarap, di ba? Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Di siya nagpapakita. Pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga aligasyon kay VP Sara. Yung kanyang bilyon piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyon ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte? Isang bank account lang yan, ha? Isang bank account lang. Ako sa tingin ko, kasi yung ang dami ko kasi nakakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, di ba, hirap na i-conquer yan sa history natin. Yes. No? Ibig sabihin, ang dami dyan ng mga makabayan. Ang dami dyan ay magigiting, no? And ang tingin ko lang, even Mindanao knows that it now has to move on from the Duterte. Right. No? Hindi naman, madaming matatalino dyan, ang daming, makikita mo talaga sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ito lang pwede naman i-confirm ng mga kapatid natin sa Mindanao ito sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte, hindi ba puro Davao?
yung Davao Mafia lang, at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao. Sinasabi ni yung kay Polong, di ba? Flood control, nilagay sa distrito niya. Nilagay sa distrito niya, hindi rin makita yung mga yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So, nung kinakausap natin yung mga politiko, no, hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus, sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte. Correct. At dagdag Tama. ko lang, hindi, I think talagang may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan na hindi naman synonymous yung Mindanao sa mga Dutertes. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, Pangulo si Rodrigo Duterte, tapos pinuno ng hugpong, no, yung local alliance no party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon. Maraming natalo na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes, pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City. Pero hindi naman siguro yung Davao City nga kundi pamilya Duterte at kanilang mga alyado, kasapakat, 'di ba? Diyan sa Davao City kasi naalala ko din kung billion, madami pala yung 50 billion, baka mapagod ako. Billion times 50, yung inilaan sa distrito ni Pulong, no, at malaking bahagi niyan ay flood control project. Pero nagrereklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag bumabaha, 'di ba? Hindi naman nila nararamdaman din yang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, 'di ba? Yung mga nasa bank accounts, no? Tapos ginagamit yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya yung nagpayaman at nakinabang. Correct. Ako, Tama. na-appreciate ko yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay, taas sa mga bilihin, yung mga produktong petrolyo, mahal, tas malalaman mo, may billion piso. Na hindi deklara sa SALN. Na hindi dineklara, pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga, ano na? Di ba talagang nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan. At dapat talagang, kaya naintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa. Nung unang impeachment trial. Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung panatisismo sa kanila, no? Na akala nila, porke taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganung bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan, so samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao, marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice na nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap. Buti pa si VP Sara, Cheska, dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no? Oo. Ikaw hindi. Parehas pa rin. Pink na pink. Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung myth-making ng mga Duterte, unti-unti nang nababasag. Tapos nakikita na natin lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinreate ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin, pangalawa, kung sakali, di ba? Kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao. Hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang number sinasabi na, ito na,
nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, marami nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa bilyon, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila. Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam ko na halos siyam sa bawat 10 mamamayan ng taga Mindanao ay nakabantay sa impeachment at tutok sa impeachment, hindi ba sasagot ako, magpapakita ako doon Yun nga at magpapaliwanag? Yun ay kung kaya kong sagutin yung mga paratang sa akin. Pero dahil hindi, at dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang sa may pag-iisip, pag-rethink nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin, nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national, sa kanila, di ba? At yan, nandyan yung flood control issue, nandyan yung mga corruption scandal, no, na pagdudugtong-dugtong na ng ating mga Alam mo ba, kababayan. yung local politician na nakausap ko sa Mindanao, gusto ko lang sabihin ito ha, tanong nyo ko ano. Ano yun? Ang sabi, dapat daw, ang isa pang tingnan na source, yung pinag-iimbakan daw ng korupsyon, sabi dito, yung kay Kibuloy. Uy! Alam niyo ba yun? Kasi Oy. tandaan ninyo, nung hinahanap si Kibuloy, biglang nag-take over na administrador. Itong si Rodrigo Duterte. Bakit kaya administrador ng lahat ng mga properties? Si Rodrigo Duterte. Kasi raw, dun daw, ang sabi dun daw tinatago ni Rodrigo Duterte yung mga kaperahan na ito. Kaya kailangan talaga maimbestigahan yung relasyon nitong si Kibuloy at ng mga Duterte. Ang sabi nga ni Gerald Torre, nakita ko dun sa post niya wala naman daw talagang numero yun, 2-5 lang. Kahit daw nung inaaresto si Rodrigo Duterte, ilan-ilan lang naman daw talaga. Pero bakit yung kanilang nakalap na ari-arian? Di ba? May lupain pa to sa Amerika. Di ba? Isang county. Di ba nga May private jet daw di umano. nag-charter ng sarili niyang Correct, aeroplano, private jet, private di ba, jet, no? papuntang Oo. Amerika. So, ibig Doon nga sabihin- nahuli, di ba? Oo. May nahuling pera nun. Saan nakuha yung pera na yan? Ang sabi ng local politician, mukhang ay doon daw nilalagay ni Rodrigo Duterte kaya raw siya yung nag-take over. So ako hinihikayat ko yung mga opisyal, di ba? May basis ba itong ganitong akusasyon? At saan ba talaga nakuha ng ni Kibuloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan ng investigasyon niya kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kibuloy noong mga panahon na hinuhuli siya. No? Dapat bawiin yung yaman na yan para sa para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na yan, kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po yun. Kapatid natin ang mga taga Mindanao Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities ang adhikain para common, di ba? Para sa ating bansa. Okay, so before tayo magpapatuloy, siyempre i-acknowledge natin ang ating mga suki, mga early birds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Leonardo Manansala, Emmy Mapalad, M.E. Bibian de Vera, kasama din natin si Marilyn Digma, Noel Andaher, Nestor Potian from Norway, nandyan din sila si Sheila Alba from Ginua, Italy, Elizabeth Habihan, Bibian de Vera, nandyan din si Jenny Howard from Texas, USA, Justin Indaya, Dario Castrensi, Aspernito, Shirley Risman from Ohio, USA, nandyan din si Shane, Robert Simbrano from Tarlac, Jane Muren, Dinaya Santos, and Haitsu Bia Bibar. Okay, so mga kababayan ko, syempre before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, dito tayo sa balita tungkol kay President BBM para malaman ho ng mga DDS kung ano yung trinabaho ng ating presidente last week.
Okay? So for more details, let's watch this. Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang narito ang pagkilala niya sa siyentista ng bayan sa 2026 National Invention Contest Exhibit. Ang buong linggo ng Pangulo atin pong balikan. Binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang linggo kasama ang mga magsasaka sa Capiz. Direkta na kasi ang pagbili ng gobyerno ng bigas mula sa mga magsasaka, habang napapanatiling abot kaya ang presyo nito para sa mamamayan. Sa ginanap na Bagong Pilipinas program sa Capiz, nakapagpamahagi ang pamahalaan ng bigas sa nasa 500 pamilya, habang nailatag na rin ang programa sa mahigit 700 local government units. Hindi rin naiwan ang sektor ng edukasyon kung saan mahigit 8,000 guro ang nanumpa matapos ma-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Samantala, halos 80,000 na kaguruan sa buong bansa ang hindi na kailangang maghintay ng 1 hanggang 2 dekada para sa susunod na promosyon. Suportado rin ng pamahalaan ang pagdaragdag ng mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang mga siyentista ng bayan sa 2026 National Invention Contest Exhibits, kung saan nagpakita ang mga Filipino inventors ng mga inobasyon para sa mas mabilis na pagdetect ng mga sakit at mga kagamitang makatutulong sa produksyon ng mga magsasaka. Buo ang suporta ng gobyerno sa mga inisyatibang ito at giit ng Pangulo, hindi lang dapat manatili sa laboratorio ang mga inobasyon, kundi dapat maging praktikal na solusyon sa pang-araw-araw na buhay. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ika-5 Uplift Committee meeting kung saan napag-usapan ang pagsusulong ng Uplift Bill sa Kongreso na layong patatagin ng fiscal flexibility at palakasin ang pagtugon ng gobyerno sa kinahaharap na energy emergency. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng maternity benefits ng PhilHealth kung saan mas mataas na ang coverage para sa normal delivery at cesarean, kasama na ang mas maraming prenatal at postnatal care services. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nakipag-ugnayan din ng Pangulo sa National at Regional Peace and Order Council meeting. Layunin nito na mas patatagin ang koordinasyon ng national government at mga LGU upang mas mapababa ang krimen at mapabilis ang pagresponde sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Leyte na ngayon ay makakapag-supply na ng tubig sa higit 2,000 ektaryang taniman at makatutulong sa halos 2,000 magsasaka. Namahagi rin ng Pangulo ng 10 kilong bigas sa bawat pamilya at naglaan ng 200,000 piso sa bawat barangay para suportahan ang edukasyon at iba pang pangangailangan sa Eastern Visayas. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay former Japan Prime Minister Kishida Fumio para sa mas pinalalim na kooperasyon sa ilalim ng Asia Zero Emission Community, lalo na sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply ng enerhiya. Layunin ng Pilipinas at Japan na mapanatili ang matatag na fuel supply at mapalawak pa ang mga pamumuhunan sa mga proyektong pangenerhiya na lilikha ng hanap buhay para sa mga Pilipino. Nagtungo rin ang Pangulo sa General Santos City para sa isinagawang job fair, kasabay ng paggunita sa Labor Day. Nagsagawa rin ng job fair ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa 89 na lugar sa buong bansa. Mula noong 2022, umaabot na sa 6,600 job fairs ang naisagawa ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatulong sa mahigit 1 milyong Pilipinong naghahanap ng trabaho. O ngayon mga DDS, alam nyo na kung ano yung mga lakad o tinatrabaho ng ating presidente. Siya nga pala, nasaan na yung nagsabi na tigi na si President BBM? Nasaan na DDS? Bakit kaya mukhang natahimik? Diba? Alam natin kung sino yung napapakalat noon. Isa doon, itong si Eloy Bugres. At dapat mga DDS, dahil nakita nyo na fake news ang kanyang sinasabi, kasi promise ni Eloy Bugres na kanyang tatanggalin ang kanyang tinggil kapag makita natin si President BBM ngayon. Diba? Kasi nga diba sabi niya, nakaratay na daw sa St. Luke, tigi na daw. At sabi pa ni Eloy Bugres na itong si PBBM na nakita natin ngayon, kadouble daw ito. Clone lang daw. Nakakatawa talaga eh. So ngayon mga DDS, dapat singilin ninyo itong si Eloy Bugres. Kasi nga, tatanggalin niya daw, promise niya, tatanggalin niya daw ang kanyang tinggil. Dapat singilin ninyo rin itong si
itong si Ngongo at saka itong si Jason Sa. O, di ba? So speaking of Jason Sa, well, babalik muna tayo dito sa issue ni Attorney Melvin Matibag. Kasi merong tanong or katanungan ang ating mga viewer. Sir Evan, ano ang masasabi mo doon sa naging asta or ipinakita na ugali ni Attorney Melvin Matibag nung kanyang sinumbatan or ng kanyang binanatan yung nagangalan na Mil Sabio? Para sa akin, hindi talaga maganda yung mga pinagsasabi ni Attorney Melvin Matibag. Yes, hindi maganda. At saka meron kasi doon mga pagmumura, syempre, pagbabanta. At nakita natin na kung bakit galit na galit itong si Attorney Melvin Matibag kasi nga siguro na stress or nadala siya sa kanyang emosyon kasi nga nakita niya ang kanyang asawa na sumasakit yung kanyang tiyan kasi nga buntis that time ang kanyang asawa. Malamang sa malamang na stress ang kanyang asawa. So sumakit ang kanyang tiyan. So doon sumabog sa galit itong si Attorney Melvin Matibag. At take note, that time hawak pa ni Digong or tauhan pa ni Digong itong si Attorney Melvin Matibag. Alam natin ang estilo ng pamilya Duterte. Alam natin ang kanilang signature. Signature ng mga Duterte, mahilig talaga yan manakot, mahilig talaga yan magmura, or baka merong ipapatigi. Or kung sila ay kukontrahin mo, ipapatigi ka. Kung bakit yun ang naging asta ni Attorney Melvin Matibag, nakita natin, narinig natin doon sa video or sa conversation, siguro na influensyahan pa siya sa mga Duterte. Kasi nga tauhan pa siya ni Digong. Panahon yun ni Digong. Ibig sabihin, na-influensyahan pa itong si Matibag ni Digong. Ginaya ni Matibag ang estilo ni Digong. Pero ang dapat pag-uusapan natin, yung current na Attorney Melvin Matibag, isang NBI Director. Dahil matino ang ating presidente na si President BBM, I can assure you 1,000% hindi ganyan itong si Attorney Melvin Matibag. Kasi nga depende yan sa presidente mo. Kung anong klaseng presidente noon, ginayan din ng kanyang mga tauhan. So kung anong klaseng presidente si President BBM, gagayahin din yan ng kanyang mga kabinete o ng kanyang mga tauhan sa gobyerno. Gets ba natin mga DDS? At saka naintindihan ba natin? So si Attorney Melvin Matibag, iba yan kaysa noon na siya pa ay hawak ni Digong. Okay? So dito tayo sa interview kay Attorney Melvin Matibag. Kasi dito natin malaman, mga kababayan, yung di ba hinuli or naaresto itong si Jason Sa. At nakita natin sa warrant of arrest galing sa korte, non-bailable ang kanyang kaso. So dito yan i-explain ni Attorney Melvin Matibag. At saka dito rin sa kanyang interview, mapag-usapan din dito yung tungkol kay Mike Defensor at saka tungkol din kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Warrant of arrest na inisyu po ng Regional Trial Court ng Pasay. At maayos naman po yung kalagayan niya kung makita niyo po sa mga lumabas na video. Ito po, rolling ang video. Medyo nagre-reklamo po siya na medyo masama yung pakiramdam niya. Kaya naman po, kumuha po kami ng aming medical personnel para tingnan siya at saka po isinakay namin siya sa wheelchair na nahihirapan na po siya maglakad. Sa ngayon po siya naka-detain po sa detention facility po ng National Bureau of Investigation po. Yes, sir. Pero sir, we understand, walang bail recommended na walang bail ng judge itong kaso ni Jason Sa. And I think si Mrs. Sonsa is questioning that fact na walang recommended bail. Bakit nga po walang bail? Ang nakalagay po sa warrant of arrest is not bailable. Hindi po sinabing no bail. Not bailable doon po sa kabuuan ng paragraph, sa second paragraph. Pero ang sabi nga po natin, sa Lunes po natin malalaman yan. Pagbukas po ng korte, sapagkat karapatan naman po ng abogado nila na questionin at mag-apply po, petition for bail ang abogado. Pero tandaan po natin, ang pagbibigay po ng bail is a privilege. Yes. Although by practice po, yung po matataas na kaso, yung may matataas na parusa,
yun po yung mga no bail talaga. So, at yung mga, sabi may risk of running, yung mga ganyan, discretion po ng court kung bibigyan po ng bail o hindi po. Pero Fan dapat Director, liwanagin po. Fan Director, merong mga kaso talaga na non-bailable, di ba? Plunder, malversation with falsification of Murder, public mga ganyan documents, no, etc. No? Opo. Pero itong kaso niya, ano ba yung na-file sa kanya na kaso? Ang pinay po sa kanya, 2 kaso po yan eh. Violation ng Revised Penal Code, Article 154, publication po ng materials na nagpo-promote ng maling balita, Oo. at saka po violation of Cybercrime Law of 2012 po. Pero hindi naman siya non-bailable, ha? Yung dalawa na yon, di ba? Well, pag tinignan po yung penalty niya is prison mayor to correctional at the maximum. May mga ganyang kaso po, mga bailable po yan. Pero sabi nga po natin, yung pagbibigay po ng bail is a matter of discretion by the court. So may mga kinukonsidera po ang korte na sila po nakakalam yan. Yes, sir. You understand, sir? Hindi naman, it's not the NBI that released the arrest warrant. Although we're wondering lang din, did the court, the judge who issued the arrest warrant, did he say why he wrote in the arrest warrant that na walang bail itong kaso niya? Well, kami naman po, dumarating lang po sa amin yung mandado de arresto, yung warrant of arrest. Hindi naman po kami ang nagdidetermine yan. Yes, sir. So pag dumating po sa amin yan, naka-address po yan sa law enforcement, Susunod lang. i-enforce po namin siya. Isasagawa po namin, susunod lang po kami. At meron po tinatawag dyan, pag na-arrest na namin, we will have to report to the court kung ano po yung nangyari dun sa warrant. Ito po yung gagawin namin, first hour Monday po. Hindi ko na nakilala si Jason San. Oo nga, Ano pala itsura niya, no? niya eh. Saka Medyo tumanda na po. wala sa salamin kasi. Tapos nakapambahay lang. Sige, sir. So at this present time, he is at the NBI detention facility, and he is I suppose he's in good health pa naman. Cambio Meron po kami medical personnel to attend to him. Cambio lang ng konti, Director. Ano na status dun sa kaso ni pamilya ni Mike Defensor? Marami siyang mga sagot, marami siyang mga banat all over the place, no? Well, sa ngayon po, na-schedule na po ng prosecutor sa May 6, pinapasagot po yung mga naidemanda dyan, kasama po yung asawa at anak niya, at yung mga nakapangalan po ron sa Sirin Corporation. At kami naman po, patuloy po yung case build-up namin at investigasyon doon sa mga maaari pa pong masama sa kaso ng anti-human trafficking po. Pero sir, we understand ayon sa inyo, isasama rin si Mike Defensor mismo, hindi lang yung kanyang asawa at anak, isasama siya as one of those to be charged for human trafficking. Paano siya nasangkot? Is he part of Zerin or is he part of the mother company of Zerin? Ganito po, pinag-aaralan pa rin po namin yan kung sasampal talaga siya ng kaso. Pero habang pinag-aaralan po namin, lumalabas yung mga ebidensya. Ito po palang Chicago KTV at Blue Hotel, interrelated po siya, interlocking ang officers and director with Cliff Point Development Corporation tsaka yung innovative company po na nangungupahan po sa Midland Pasig Land Corporation, Development Corporation, na 1% owner po ito yung company na yan at sa PCDG po ang 99% na may-ari po. So ngayon makita po natin yung Chicago, yung Sirin, yung Cliff Point, Innovative, iisa lang po pala yung may-ari yan at ang may control talaga na malaki si Mike Defensor po. So interlocking directorate yan? Tama po, interlocking directors, officers, shareholders po. At alam po nila lahat yung nangyayari dyan. Sila po yung may control. I get what you mean by interlocking, pero in this particular sense, Chicago and Blue, are they under Cliff Point? I understand from what you were quoted as having... Yes, sir. Ang Chicago po is may lease contract with Sirin. At ang Sirin naman po ang nagpapatakbo ng Blue Hotel. Ngayon naman po yung Sirin, saka po yung Cliff Point Development Corporation, sila naman po yung may kontrata. At yung Cliff Point, siya naman po ang nakapalit po ng Innovative Corporation.
Sa lahat po ng company na to, magkakasama po lahat. Kasama po si Mike Defensor, yung treasurer po ng Chicago, shareholder po ng Clippoint. So ganun po, interlocking talaga. Kaya kailangan po ayusin, may presenta po ng maayos para yung kaso pong ipapanin sumunod po sa Memorandum Circular number 20 po ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pampamakit po sa korte. Okay. Sir, ang claim ng pamilya ni Mr. Defensor ano raw that they let go of their controlling shares of Bluehood of Zerin in 2019, although I don't know if they presented any document to prove that. But do you have any documents, like for example, we understand, parang may nagsabi sa inyo na meron kayong GIS ng Zerin? Tama po. Narinig ko po yung claim na yan, 2019, pero wala nga pong maituro, walang mailabas yung dokumento si Mike Defensor. Kami naman po, 2025 na GIS, sila pa rin po lahat ang may hawak. At yung 2026 po na mayor's permit, yung business permit po, galing sa City Hall, nakapangalan pa rin po sa Zerin Corporation. Okay. Now, yung, tama ba sir, yung GIS is filed every year sa SEC? So, ibig sabihin, this should be updated. Ano po? Tama ba the GIS is filed every year sa SEC? Opo, ina-file po yan every year po. So kung 2019 po sinasabi niya, dapat po, by this time, that is 6 years, dapat sarado na po yan, nag-winding up na po yan, tapos na po talaga. Hindi na po lalabas sa SEC yung pangalan po ng Zerin. Kung lalabas po yan, nakalagay dyan na sinara na po siya noong 2019. What you're saying is that they cannot argue that hindi lang na-update yung papeles. Mahirap po kasing makipagtalo sa dokumento. Ang depensa po lang sa rules of evidence sa dokumento, kailangan patunayan mong peke yung dokumento. O yung dokumento ang pinipresenta was prepared under fraud or under duress. Tapos sir, I forget to sinasabi sa amin si Secretary Remulla nagsabi nito may sasabi si Sec Remulla sa amin na na meron daw mga some of the victims of human trafficking dun sa Chicago supposedly claim that si Mr. Defensor has been patronizing the establishment. Sorry po, pakiulit po. Parang may sinabi sa amin si Secretary Remulla na sinabi raw ng mga victims ng human trafficking dun sa Chicago KTB na madalas mag-patronize si Mike Defensor noong KTB at nagdadala raw ng mga kaibigan doon. Is that what they told you? Meron pong report yan. Hindi lang nga po kay Secretary Remulla ko narinig yan. Yan po ay ginasabi nga na noong pag 2017, ang pangalan niyan, Pineto Luna, at dyan po nagpupunta, tinadala ni Sec Mike yung kanyang mga partners sa business, mga political connections. At katunayan, may report po sa amin, mayroon po nagsabi sa amin na barangay officials ng Quezon City na dyan po dinadala yung mga barangay officials during the campaign para mag-PR po pag-PR ni Mike Defensor po. Okay, so all those details. Detalyado. Pero sir, you have testimony to that effect? Meron po lahat yan. Kausap niyo yung mga victims dito? Ito yung mga victims mismo? Sama po yung mga biktima, yung iba pa po mga tao, at saka meron pong mga dati silang kapartner na nagsasalita pa rin sa akin. Okay. Sir, kabilang ako sir. Doon naman sa impeachment, nagtestigo ang NBI doon sa nakaraang Justice Committee hearing doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang sabi nga ng ibang congressman, mukhang isa sa mga pinakamalakas na maging batayan ng kanilang impeachment complaint yung itong grave threats na umunoy nilabas ni VP Sara online. On the other hand po, I know, walang testigo doon sa panig ni VP Sara nung hearing. Pero paulit-ulit po nilang sinasabi na number one, there is no threat. If there is no threat, if it's a threat coming from beyond the grave. Ibig sabihin, kung sinabi raw ni VP Sara na pag siya'y namatay, papapatayin yung mag-asawang Marcos, that is not a threat because that is from beyond the grave. I am not sure how that
applies legally, pero kayo po, what is your perspective as far as that argument is concerned? Well, kaya po siguro sinasabi ng mga mambabatas na malakas yung ebidensya sa impeachment sapagkat ang requirement po of proof nila to have the Vice President impeached, yung pong quantum of evidence niya, reasonable doubt lang. Ang ginawa po namin basihan nga, yung Memorandum Circular number 20 ng DOJ, yung reasonable certainty of conviction. So napag-aralan na po namin yun na lahat ng elemento ng grave threat ay nandiyan dyan po at lahat ng elemento ng inciting prosecution ay nandiyan dyan. Yung sinasabi po na condition na pag namatay siya, kasama na nga po yan sa elements na bumubuo ng grave threat So ngayon po, depensa na lang po nila yan. Kaya mas maganda nga po siguro umakyat po sa impeachment court para po marinig yung mga ebidensya. At kami naman po sa parte po ng NBI, ipinail na po namin yung grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Noong 1 taon pa po yan at inaantay po natin ang decision lang na resolution ng DOJ. Director, ano po to? Ito ay Article 282, no? Article 282 ng Revised Penal Code. Tama ho ba? Hindi ko po kabisado yung article. Basta siya po ay grave threat. Sa Tagalog po, malubhang pagbabanta. Yung kasing Article 282 defines it as conditional threat or unconditional threat So may ganoon palang paghihimay. May conditional at unconditional. Okay. Sige po. Huling tanong lang po tungkol doon. Meron ho bang would you know kung merong mga nakaraang jurisprudence sa pagdating sa yung mga ganyang kondisyon kung may nakatulan na yung korte na ganyang kaso kung saan merong kondisyon yung pagbabanta? Well, marami pong kaso na ganyan. Hindi lang po eksakto na yung ganyan na pagbabanta. Pero ang importante po yan, yung pong elements na a threat to commit a wrong, nandiyan dyan, yung kung ano yung magiging crime, so papatayin, tapos deliberately communicated, tapos sabi nga niya, with the dual condition that is a threat. Tapos yung intent po niya is manakot. Mag-cause ng fear. So yan po yung mga requirements at lahat po yan, nandiyan dyan naman po. Okay, so don't forget, bukas or mamaya, magla-live si Ivan ukol dito sa botohan dyan sa plenaryo kung itong si Sara Duterte ay ma-impeach ba or hindi. Okay? So, bukas or mamaya. So, anyways, mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong banat ng ating kababayan dito sa pamilya Duterte. For more details, let's watch this. Yung yaman ni Enrique Razon, wala yan. Kaya wag niyong ipagmayabang na pinakamayaman si Enrique Razon sa ating bansa. Huwag niyong ipagmayabang. Puro kayo mga fake news. Ang yabang-yabang niyo na si Enrique Razon ang pinakamayaman. Si Sara Duterte ang pinakamayaman dito sa ating bansa. Hindi negosyante ang pinakamayaman sa ating bansa, kundi politiko. Politikong magnanakaw. Kung pagsamahin mo ang nakaw na yaman ng mga Duterte, ay aabot ito ng trilyones pesos. Mga nakaw na yaman nila. Hindi negosyante yan. Kung hindi, magnanakaw na politiko. Huwag niyong kalimutan, huwag kayong magmayabang. Puro kayo kayabangan. Hindi si Enrique Razon ang pinakamayaman sa ating bansa. Hindi negosyante ang pinakamayaman kung hindi mga politiko magnanakaw. Sa ating gobyerno, yan yung pinakamayaman, itong si Sara Duterte. Hindi lang magaling sa pagnakaw, magaling din sa dilihin siya sa mga drug lords, mga sindikato, mga pugos operation sa ating bansa. Si Sara Duterte ang pinakamayaman. Mga Duterte ang pinakamayaman. Hindi si Enrique Razon. Puro kayo mga fake news, mga tarantado, mga diponggol, puro kayo fake news Ginalit nyo ako Ulitin ko hindi si Enrique Razon, hindi negosyante ang pinakamayaman sa ating bansa. Kung hindi, si Sara Duterte, mga politikong magnanakaw na mga Duterte. Ginalit nyo ako kayo mga tarantado. Pero huwag nyo kalimutan, ngayong 2028, kahit ganun pa man ang nangyari, na alam na nating magnanakaw mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Kahit harap-harapan na tayong ninakawan ng mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Kahit pa magpatsisyon sa harap nating mga DDS, ang mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Kahit alam natin na addict, drug lords, kawatan, mga kriminal, buang ang mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Ganyan tayo kasulid. Solid Duterte to. Kaya huwag niyong kalimutan. Huwag kayo puro fake news. Duterte kami. Kahit pa alam namin na addict, drug lords, kawatan, kriminal, mga buang, Duterte pa rin kami. Solid Duterte. From Davao del Sur, solid Duterte kami. Galit ako sa droga.
I hate drugs. Yan ang isa sa mga pinagsigawan ni Digong noong kampanya. Na within 3 to 6 months, mawala daw ang droga at mga adik. Pero hindi sinabi ni Digong. Naggalit siya sa mga Chinese drug lords na kanyang mga BFF, na BFF ng kanyang pamilya, ng kanilang pamilya. Na isa sa mga source of income nila ay itong mga sindikato na namamayagpag noong panahon ni Digong, kagaya ng mga Chinese drug lords, kagaya ng mga bogus operators, mga mining operators sa ating bansa. Yan ang isa sa mga source of income ng mga Duterte. Ang mga sindikato. Gayon pa man, kahit pa sindikato ang mga Duterte, kumakapit, sumisipsip sa mga sindikato, sa mga drug lords, bogus operators, mining operators sa ating bansa. Sulit Duterte pa rin tayo. Kahit pa puro illegal ang kanilang mga negosyo, illegal ang kanilang mga ginagawa, Duterte pa rin tayo. Kahit pa adik, drug lords, sulit Duterte pa rin, ganyan tayo kasulit mga dides. Duterte pa rin tayo. Huwag niyong kalimutan, ngayong 2028, para lahat tayo ay maging bibo sa kasuyo, Duterte pa rin tayo. At para maubos na ang pera ng gobyerno, Duterte pa rin tayo. Para lalo pang maging trilyonaryo ang ating mga idolo, Duterte pa rin tayo. Tapos ang maliligayang araw mo, hayop ka. Sara Duterte, ano na, mukhang tuloy-tuloy na sa Senado. At syempre gagamitin na natin ang salitang forthwith at lagot ka dahil hindi na si Chis Escudero ang Senate President. Nakaparehas mo na magnanakaw. Parehas kayong tatlo ni Martin Romualdez, mga hayop kayo. Mga magnanakaw kayo. O ano na? Paano na ito ngayon? Nako, lagot na. Tito Sen yan. Hindi yan katulad ni Chis Escudero na mukhang pera na katulad mo. Nako. So ngayon mga kababayan, natapos na sa pamamagitan ng matinding pagboto ng mga kongreso para nga may akyat na sa Senado yung pong impeachment trial na gagawin para kay Sara Buday, inang-inang Duterte na magnanakaw. Una po sa lahat mga kababayan, gusto ko pong magpasalamat kay Sir Edmar. Ito po yung kanyang platform. Siya po yung may-ari ng unang video. And si Boss Mike Cervera, pinapanood po natin yan dito sa YouTube. Kilala naman po natin kung sino si Boss Mike, no? Pwede nyo po silang i-follow sa kanilang mga platform. Si Boss Mike po, meron po siyang YouTube channel. I'm sure alam nyo na. Mga kababayan, ito po yung masasabi ko dyan. At this point in time, it's high time po na lahat tayo nagsasalita. Hindi lamang po sila, hindi lamang po kami. Dapat po lahat tayo. Sa totoo lang, dapat po lahat tayo gumagawa na ng content at nagsasalita patungkol po sa mga saloobin natin dito sa nangyayari sa bansa natin. Pero kung hindi po kayo makagawa ng content, it's okay po. Mag-share lang po kayo ng inyong mga opinion sa comment section at mag-engage po kayo. Mag-like at mag-share dahil napaka-importante po. Dahil ang gamit po ng kalaban ay mga troll. Troll farm na libo-libo po ang mga accounts na ginagawa nila. Kapag hindi po tayo nag-push back at hindi po natin sila nilabanan, mamamayagpag po ang kanilang naratibo at mamamanipula po nila ang public opinion. Mapapaniwala na naman nila ang mga tao. Balita ko po, meron pong pinopondohan ang ibang bansa. Yung bansang sumusuporta po dun sa kabilang kubol. Alam na po natin kung sino yun, yung kumakamkampo ng ating West Philippine Sea. Pinopondohan po nila ang mga troll farm, ang mga vloggers na nagkakalat ng fake news at mga propagandista. Binabayaran po nila at naglalabas po sila ng malaking pera para yung naratibo na pabor dun sa mga pro-China candidate ay mamayagpag sa social media ng Pilipinas. Para mapaniwala na naman ng mga Pilipino. Para ma-manipulate po ang public opinion. Kaya malaki po ang pagpapasalamat ko sa mga kagaya nila Boss Mike Cervera at saka po ni Sir Edmar dahil nagsasalita po sila. Yan pong kanilang galit na ipinapakita sa social media, sa publiko, ay galit din po na gusto kong ipakita. Kaso sa totoo lang po nagpipigil ako eh. Gusto ko na ding magmura, gusto ko na rin magsalita ng hindi maganda dahil sa sobrang galit. Dahil po sa natuklasan natin, lalo na yung isinuwalat ni Senator Trillanes. Niloko po tayo eh. Ang projection nila sa sarili nila, ang kanilang pagpapakitang tao, simpleng tao, humble, makamasa. Pero in reality, niloko po pala tayo. Tumatanggap ng sandamakmak na salapi mula sa mga sindikato. Tapos, yung mga mahirap na Pilipino ang ini-GK. Kaya nga po, talagang napakalaking tanong po para sa akin. Bakit may mga nakalayang sindikato ng illegal na gamot ng mga Chinese na convicted na nakalaya sa panahon ni Duterte? Tapos walang napanagot na big time D-Lord doon sa mga bilyones na nakapasok sa customs na ipinagbabawal na gamot na nakalagay sa magnetic lifter.
Natanong ko ang sarili ko noon, bakit nakontento ka na lang na wala kang pinapanagot? Ngayon, nasasagot na po. Nasasagot na po ng mga isiniwalat ni Senator Trillanes. Matagal na po yung isiniwalat ni Senator Trillanes pero hindi po pinakinggan ng maraming Pilipino. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako dahil yung mga Pilipino na dating hindi naniniwala kay Senator Trillanes, sila na mismo nagsasalita. May patunay may ebidensya si Senator Trillanes. May mga bank accounts, bank transactions na kinumpirma ng AMLA or AMLAC, mga kababayan. So, napakahalaga po na lahat po tayo ay nagpo-pushback at nagsasalita dahil ginagamitan po tayo ng troll farm at mga bayarang vlogger at propagandista. Kapag namayagpag po sila na naman po ang mananalo niyan. Baka mga sindikato na naman po ang mamayagpag sa 2028 at interest na naman po ng China ang unahin ng mga mananalo sa 2028 kapag sila na naman po mga maka-China ang manalo sa 2028, mga kababayan. Natuto na po tayo, alam na po natin ang gagawin, lumaban po tayo. Magpasalamat po tayo sa mga taong nagsasalita at kung hindi man po tayo makagawa ng content gaya nila, suportahan po natin sila, mag-engage tayo at ipalagana po natin sa mga Pilipino ang kanilang mga content para mas marami pang mamulat at makaunawa ng totoong nangyayari sa lipunan natin. At nang makita po ng mga Pilipino kung sino talaga yung masasamang politiko na sangkot sa mga gawaing pangsindikato, mga kababayan. Sana po magsama-sama tayo dito at magtulungan dahil bansa po natin ito. Wala pong mag-aalaga dito, wala pong magpapahalaga dito at wala pong mag-iingat dito at walang magpoprotekta dito kundi tayo mga Pilipino. Kahit sa mga munti at simple nating paraan sa social media, kayang-kaya po nating ipaglaban ang bansa natin. Alam ko nandyan kayo, sasamahan nyo kami hanggang 2028 hanggang mailuklok natin ang mga tamang pinuno ng bansa natin. Maraming pong salamat sa panonood. Kaya huwag kalimutan mga kababayan na i-like natin. I-like natin, i-share natin. Saka sa ating mga kababayan hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, libre naman po ang mag-subscribe. Para ang ating channel, ang ating vlog, makaabot ito doon sa mga kababayan natin na hindi mga well-informed kasi binulag sila na mga DDS trolls at na mga DDS vlogger. Para makita nila ang vlog ni Sir Ivan at malaman nila kung ano yung mga totoong nangyari at kung ano ang totoong mga balita. Okay? So please like and share. Siyempre, i-shoutout din natin, nandyan kasama natin si Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Evelyn Garcia, Happy Cheese Board, Tony De Los Reyes, Evangeline Rerolle, Nexon Balyador, Ginesis Calda. Nandyan din si Narciso Laguera, Mary Luna Yurag. Nandyan din si Jovi Montero, Michael Vinas, Junicio Peralta from QC, Haitsu Binita Cerezo. Kasama din natin si Inday Linda, Mario Alcantara, SP Kiret, Aurora David, Jonathan Kamasusa, Jaime Ong. At nandyan din si Jove Lad. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Ang kasama natin, the one and only Attorney Jess Falsis. Thank you for having me. Good afternoon. Good morning. Good night. Very controversial. Goodbye, mga DDS. Stroman. Very popular sa mga kakampi. Very infamous sa mga kaaway. Hindi, trending Pag-usapan lang natin Attorney Jess kasi ang daming nanood nung iyong debate dito kay... Grabe. 300,000 views. Ang dami. In just 24 hours. Talaga pinag-usapan talaga. So, kamusta naman yung inyong naging debate? Well, of course, he would claim na panalo daw siya, na sa mga arguments, mas maganda yung mga binigay niya. Pero classic DDS yun gaslighting. Ang gaslighting kasi, I can define gaslighting. Siya kasi sinabi ko, gumamit siya strawman. I dared him to define then and there strawman kasi ginagamit niya Kung ginagamit mo, dapat alam mo. Ako, gaslighting siya. Ano ang gaslighting? Gaslighting is a form of psychological manipulation na you tell someone that they're wrong when actually they're right. Diba? You distort the facts, you manipulate na, hindi, ako yung tamang nagsasabi, ikaw yung mali. Even when ang totoo talaga, objectively, based on evidence, based on facts, na ikaw yung tama. So, ang ginagawa niya, gaslighting, ako daw yung sinungaling, when in fact, siya yung napatunayang sinungaling, na bayad daw ako ni Senator Risa,
bayad daw ako ni Senator Tito Soto, nagpakita akong certification. Oo, yun yung ano doon, mabigat hindi yun. ako bayad. Gumaganong-ganong ka pa eh. Oh, syempre, di ba? Hindi ako naman proud ako na bakla ako eh. Hindi nila maalis yun. Na yung facial expressions ko daw na ganun daw ba makipag-debate? So what? Hindi naman yung super formal debate eh. It's a political debate. So I will make faces. Lalo na sa mga DDS na when they're lying in front of you, you have to make faces. Kasi, sorry Marka, I have to tell them sa mga nanonood, baka magalit. Magagalit talaga sila eh. Pero nung panahon ni Duterte, when Duterte would say such atrocious things and people would just sit there, baka trauma response, no? Baka dahil natatakot sila kay Duterte. Pero the way to fight fascism, the way to fight a murderous person like that is to laugh at his face. Ipakita mo na mali yung sinasabi niya na parang, that's absurd. You have to show it. But of course, I realize not everyone is like that. Ako, I'm like that. Especially now na nakasuhan ni si Tatay Digong sa ICC, talagang there's no other conclusion na pasista siya, mamamatay tao siya, and hindi siya yung popular, loving, good leader that they make him out to be. Ngayon, history will convict him na siya yung mamamatay tao. Hindi din siya siguro yung pinapalabas na simple, mahirap, nakakulambo, na ano lang, simpleng pagkain lang. Simpleng tao. Simpleng tao. And most importantly, na he hates drugs. Na siya talaga ang nagka-crackdown on drugs. That's absolutely false. Pinapatay lang niya yung mga competitors. Siya pala ang number 1 drug lord. The lord of all drug lords. Kasi dati ginagaslight tayo ba't ko sinasabi yung word na gaslight from Libayan to other DDS bloggers? Remember nung panahon ni Duterte sinasabi nila, ang Pilipinas narco state yan. Kontrolado ng drugs. That's why kailangan natin ng kamay na bakal. Ni Duterte, kailangan ng tokhang para ma-wipe out yung drugs. Pero yun pala, ang totoo, si Duterte ang nagpo-protect ng mga drug lords dahil kumukuha siya ng drug money from drug lords. This is from Senator Trillanes. Of course, he will still have to further prove that. But why do we believe that so far? Walang denial from Sami Uy. Wala tayong narinig, walang kinasong perjury against Trillanes. So, anong papaniwala natin? And lumabas sa news kahapon na nasabi ni Chair Congresswoman Luistro na baka magkaroon ng separate na probe pagdating dito kay Sami Uy, kay Michael Yang. Kasi may mga ilang DDS na babasa ko, they're defending daw na hindi, legit na negosyante yung mga yan, na dinadamay. Ngayon makikita natin talaga, itong 10 years nang sinasabi ni former Senator Trillanes, kung maipoprobe talaga ito, lalabas sa tao kung sino talaga kung nagsasabi ng totoo pagdating dyan sa issue na yan. Mabilis lang, di ba, bago natin iwanan yung issue to talk about the impeachment mismo, no? But si Sami Uy, sina Michael Yang, meron kasing mga intelligence reports noon pa. Kahit panahon ni Duterte, sinusubukang ilabas ni Senator Trillanes at sina PIDEA. May mga ilang PIDEA na nagsabi si Michael Yang, may kapatid si Tony Yang, tapos may partner si Alan Lin or si Wei Lin Xiong ng Pharmally na involved din sila sa drugs. So, lalabas din yan. Yung magnetic lifters nga ni Kong Pulong at ni Man Scarpio, sabi na yung mga broker, customs agent, tsaka yung mga naaresto ngayon na kulong dahil dun sa shabu na nasa magnetic lifter, na yung shipment na yun was really for Kong Pulong and Man Scarpio. So, hindi malayo yung accusation na si Sami Uy, sina Michael Yang, talagang mga drug lords naman talaga. Yun. So, yun nga yung mga lumabas doon sa impeachment hearings ng mga nakaraang linggo. Last week pa yun. Last week pa yun. Pero this week ay nagbotohan na ng 53-0, unanimous yung boto ng House Justice Committee na may probable cause dito sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So ano ang naging reaction mo nung lumabas ito? Sinasabi ng iba na expected na yan kasi kumaga, ano naman yan, dinesign nyo ng ganyan yan. Well, ang hindi expected ay unanimous na 53-0. Kasi sa ibang hearings, mga a week ago, 2 weeks ago, usually pag may pinagbobotohan, usually may 5 o 3 na hindi boboto pabor sa isang motion or sa isang approval or resolution. Ito 53-0. Kasi nga, I think after all of the hearings, klaro sa kanilang lahat
na hindi man sa lahat ng articles, but at least one article that there is probable cause. Probable cause kasi mababang standard lang yan eh. Kaya talagang hindi naman talaga dapat tayo magulat na papasa yung standard na probable cause. Kasi probable cause, it's just the likelihood, the probability that there were impeachable offenses and the probability that it was Sara Duterte who committed them. And based on the evidence, actually more than probable cause, sobra-sobra pa Sobra-sobra, sa no? probable cause. Oo. And yun nga, merong mga lumalabas din na syempre nag-react sila, yung kampo ng mga Duterte pagdating dito. Yung isa, si Congressman Pulong, meron siyang mga nilalabas na mga sinasabi siya na nagtatawag na daw, para daw sa boto, para daw sa ganun. Pero alam, nakita ko sila tong nami-pressure sa mga congressman na wag iboto, kumaga wag to not vote for the impeachment. Sila yung namumulitika. Sila yung namumulitika. Sila yung parang nagte-threaten na sige, sa eleksyon, ganito gagawin namin, ganyan-ganyan. Tapos sila pa yung may lakas ng loob na nagsasabi na meron daw tumatawag doon sa mga congressman pagdating doon sa boto. So, anong tingin mong... Tamang-tama yung sinabi mo. That's another form of gaslighting na itong administrasyon daw yung nagtatawag ng mga congressman, assuming na nagtatawag. So what? Kung wala namang offer, kung wala namang maleta, walang mali doon. Siyempre, kailangan magtawag ka na, eto yung pagbobotohan sa plenaryo, ano ang sentiment mo? Pwede ka naman magtanong nun as the majority leader or as the speaker kasi ikaw yung leadership eh. So, you will have to gauge the sentiment of the congressman. Pero ito naman sa ginagawa ng mga Duterte, sila actually yung namumulitika nga. Bakit gaslighting? Sinasabi nila admin ang namumulitika when in fact, sila yung namumulitika because by Sara declaring early that she will run in 2028, ina-expect nila i-pressure yung mga congressman na matakot na pag bumoto kayo sa impeachment, babalikan at gagantihan kayo sa 2028. How do we know that? The supporters and yung inner core ng mga Duterte and even si Kong Pulong nga, yan ang mga threat. Lagot kayo sa 2028, which is a chilling effect. They're trying to create a chilling effect sa mga congressman na huwag kayong bumoto sa impeachment. Otherwise, markado kayo. Ganun ba yun? Hindi. Dapat based on the Constitution, based on accountability, based on the standards na objective, may probable cause ba o wala, impeachable ba si VP Sara or wala, regardless kung siya ang magiging presidente sa 2028 or not. Tama. Ayun, so maraming mga revelasyon pa na nabigay kahapon from the NBI, at ang isa doon na medyo nagulat din ako is yung sinabi nila na yung pagdalaw ni VP Sara Duterte sa BJMP facility at dadalawin daw dapat itong si Ramil Madriaga. So ano ang reaction mo doon? Ano yan konektado yan dun sa issue nga ng death threat, no? Pag-usapan muna natin yung death threat kasi that's also another form of gaslighting by the Dutertes, no? Yung mga spokesperson ni VP Sara, yung legal team niya, mga bloggers, ang sinasabi, conditional naman yung death threat. Wala naman yung death threat kasi gagawin lang yan daw ni Sara. Ang sinabi daw niya ay ipapapatay niya ang first family kung patay na daw siya. Nagbilin siya, ganun. So conditional daw yan, walang benefit, walang conflict of interest. Wrong. That's gaslighting. Una, sa revised penal code, kasi yung mga DDS lawyers, kapag hindi pabor yung batas sa kanila, hindi nila sinasite eh. But si Kong Laila de Lima, she cited a Supreme Court case na multiple times yan sinasabi ng Supreme Court a grave threat may or may not be accompanied with a condition. So, totoo naman, sabi ng mga supporters ni VP Sara, may condition daw yung death threat. But grave threats as a crime does not require a condition. It may have a condition or may not have a condition. Kahit may condition yan, grave threats pa din yan. Pasok pa rin. That's one. Second, yung in-establish na context ng House, which is, look at the pattern. Look at the history of violence ng thoughts and actions ni VP Sara. Dati nanuntok siya ng sheriff, hindi na sinama ng House yon. Pero yung kay PBBM, sinabi niya na yung Resto sa niya, ulo, talagang gigil na gigil siya, ganun. Itatapon sa West Philippine Sea yung bangkay ng tatay ni PBBM. So yung mga ganun, those are indicative of your thoughts and actions of whether or not your future action, yung tinitingnan natin ngayon, yung death threat mismo nung November 2024, ay
Likely ba yun? Intentional, conscious, malevolent yung intention mo or not? Given your past action. So gaslighting for the DDS to say, walang kinalaman yan. Dapat ang pag-usapan lang yung nangyari ngayon mismo na nakaupo si VP Sara. Hindi. Lahat yan pag-uusapan kasi ang impeachment, accountability of public officers, it involves the character of the impeachable official. So, yung kay ano naman, BJMP, kay Ramil Madriaga, di ba? Nasabi na nga, I don't know kung sino ba yung nagsabi na may death threat kay Ramil Madriaga from Teves. But then, who visited Teves? Coincidence naman. But of course, there needs to be more evidence there. But it's a very suspicious coincidence na nakipag-meet si VP Sara with Teves inside the jail, tapos na reveal sa atin, na confirm yun, na fact yun, na may death threat kay Ramil Madriaga. Allegedly, ang pwedeng pumatay or magpapatay inside prison is yung kakosa niya na si Teves. Si Congresswoman Digamo pa yun, nagtatanong kahapon doon sa NBI, doon sa part na yun. Kaya yun nga, of course, si VP Sara sinasabi niya. And Kong Digamo, we have to note, di ba? Yun nga, napatay yung husband niya. And sabi niya, bago napatay yung husband niya, there were many vague or general threats before, or also conditional threats na kung hindi nyo gagawin to, patay yung asawa mo, mga ganun. So, alam na alam ni Kong Digamo na we cannot treat these threats as lightly. Kasi they come from a vice president. They come from a vice president na may 500 plus security, unprecedented. They come from a vice president na may ganung train of thought way before na gigil siya. Gusto niyang pugutin yung ulo ni PBBM. Tapos, sinabi na niya yung actual threat. So, sabi ni Kong Digamo, personal experience ko yan. Na threats eventually can become or will become reality. Materialized. Oo nga. And yun nga, sinasabi din ng NBI na yung actually speaking of dun sa kanyang 500 na katao na security, meron daw talagang nakausap na assassin to carry out yung kanyang threat na sinasabi. So sa tingin mo ba dapat itong i-pursue ng NBI? Kailangan ba nilang hanapin? Siyempre, proteksyon ng Pangulo ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang bombshell kahapon, no? Pero kulang kasi yung iba aantay. Like ako, akala ko magkakaroon ng potential assassin reveal. Pero ang kinonfirm ng NBI ay meron nga talaga silang leads. And hindi lang to mababaw na lead. Sabi nila, ang na-confirm nila, indeed, merong na-contract na assassin. Ayaw lang nila sabihin muna sino yung mga suspects nila kasi nga ayaw nilang mabulilyaso yung kanilang investigasyon, matimbrihan yung kanilang ini-investigate, but more or less they confirmed na military man or parang AFP personnel etong nakausap ni VP Sara kasi yun lang naman ang may capacity or means na nagawin yung plano. So may leads na yung NBI. They didn't say exactly who are the leads or kung isa lang who is the lead person, but they confirmed na based on their own investigation na meron ng hindi na siya plot, hindi lang siya theoretical, hindi siya haka-haka, meron ng kinausap ng kontrata na talaga. Yun, mabigat yun. So kailangan talagang investigahan. That by itself is impeachable, not just for probable cause. If talagang solid yun na napatunayan na may kontratang assassin, that's conviction. Because there should be no vice president who can contract an assassin to kill the president because sino ba ang magsasucceed pag pinapatay mo yung presidente? The vice president. Na napopost ko to, I want to say it here, no? Sa insurance, very simple analogy. Pag kumuha ka ng life insurance, ikaw Mark ang gagawin kong beneficiary. Example lang to Ako nagbayad, ako kumuha ng life insurance. Pag namatay ako, ang beneficiary ikaw. Tapos ikaw, dahil nakita mo, wow, ang laki ng benefits. Let's say, pinatay mo ko. You're not qualified to get the benefits. Ano yan may anti-slayer statute. You are prohibited or disqualified kasi nga may conflict of interest. By the way, you don't even have to actually kill me. Even you, just threatening or a suspicion na papatayin mo ko,
Pwede na yun. Disqualified ka na. Okay. Ineligible ka na. So, papasok na yung mga succeeding na replacement. Kunwari may sinulat ako doon na mga alternative beneficiaries. Mawawala ka na sa listahan. Yung susunod na yung magte-take place. Ganon din sa inheritance. Sa inheritance, tatay-nanay mo, may papamana sa'yo, namatay sila. Pero nung buhay pa sila, nung buhay ka, ikaw yung anak, ungrateful or you threatened to commit a crime on your parents, disqualified ka from inheriting. Kasi nga, papatayin mo yung parents mo para lang makamana ka. Mali. So, That applies as well. Kung yun yung sa insurance, kung yun yung sa inheritance, ganun din dapat sa impeachment na yung vice president gustong papatayin ang presidente. That is conflict of interest. That is a violation of the Constitution. That is an impeachable offense. Of course, yung sa kampo nila, VP Sara, lahat ng effort sinusubukan nila para matigil itong hearing, ma-TRO, sa korte, sa Supreme Court. Si Attorney Manscarpio, di ba, nagkaso sila, nag-complain sila sa AMLAC, BSP, ilang Justice Committee members para lang sinasabi niya na hindi daw siya dapat kasama dito kasi private individual siya. Pero walang denial sa transactions. Tapos wala ding denial at kaso laban kay Trillanes, di ba? So ano ang tingin mo dun sa ginawa ni Attorney Mans? Even Attorney Michael Powa, the spokesperson of the Vice President, in an interview said that the amounts or the transaction are not false. They're just inaccurate. Mali presentation. So anong kabaliktaran ng not false? True. So, totoo yung mga transaction history. Ano yung inaccurate? Kapag sabihin natin, let's define inaccurate kasi yan yung mga hindi kaya nilibayan to define words on the spot, di ba? Ang inaccurate meaning, meron lang onting or minor discrepancy. But in general, it's the same in essence, no? Inaccurate lang. Siguro may konting numbers na mali by millions. Kasi kung billions, for 6.77 billion to be inaccurate, hindi pwedeng billion yung mali. Kailangan mga millions lang or thousands of pesos, di ba? So one, that's my answer. Kinonfirm na din ng spokesperson ni VP Sara na hindi false yung transaction reports. But the filing of the case by Attorney Mans, hindi perjury. Ang kinaso niya against BSP, AMLC, and only 4 congressman. Hindi lahat ng Committee on Justice. Actually, selective pa siya eh. Ang kinasuhan lang niya parang mga talagang kilalang pinklawan na congressmen plus the chairperson, si Kong Jervil. Kung ang nagsabina nung bank transaction history, hindi bank records. So iba yon. Kung ang nagsabina nung transaction history, yung mga AMLAC reports, ay yung buong Committee on Justice at sila lahat nag-usap about it, sila lahat tiningnan yun, lahat sila nagkaroon ng copy. Diba sabi ni Chair Jervil, COMSEC, please distribute a copy to all members of the House, Committee on Justice. Bakit hindi niya kinasuhan lahat? So, illogical, talagang parang ano lang siya, frivolous or nuisance case to try to threaten or deter more evidence from coming out. Sabi mo hindi kinasuhan si Trillanes. Both VP Sara and Attorney Manscarpio can file perjury cases against Trillanes. Why can I say that? They already filed against Madriaga. Exactly a perjury case. Perjury ang kinaso kay Madriaga. Bakit hindi nila makasuhan si Trillanes? And not just this year. Ba't hindi nila kinasuhan since 2016? Kahit si Tatay Digong, hindi naman kinasuhan si Trillanes. Yung Julio Vargas BPI account, yung drug lord si Duterte, drug lord si Sammy Uy. Dati pa sinasabi ni Trillanes yan. Ba't walang nagsasampa ng cyber libel or ng perjury case kay Trillanes? Kasi yung iba under oath, yung iba hindi under oath. Kung hindi under oath, cyber libel or slander. Under oath, perjury. Kung under oath, perjury. 10 years na. Diba? In power naman sila. May 16 lawyers naman si VP Sara. Plus more, dumagdag pa nga. Hindi lang yata 16. May army of lawyers. Hindi lang Sara Army. Sara Army Private Security. Meron din siyang army of lawyers eh. So, it's really a puzzle. In the sense na, if all of those things are actually false, ipaglaban mo by filing a perjury case. Baka totoo nga. Totoo nga. Sila naman nagsabi. Si Attorney Powa naman nagsabi. Sabi niya, the reports are not false. Speaking of former Senator Trillanes, ito medyo
politika naman tayo kasi gusto ko lang ding hingin yung thoughts mo. In the past few days, nagugulat din ako kasi after nung paglabas niya doon sa impeachment hearing last week, o tapos of course si Mayora Leni nag-beg off muna, wag daw muna siyang isama dun sa mga choices for tatakbong presidente sa 2028. Nagugulat ako doon sa ibang mga surveys ng mga supporters ng admin tsaka ng mga pinks, tumataas yung may gusto na si Trillanes yung tumakbong presidente sa 2028. So anong reaction mo dito? Dati pa naman sikat si Trillanes since GMA time. Isa nga siya sa mga or pinakauna na nanalo kahit na nakakulong, 'di ba? E tapos millions of votes nakuha niya. Nakita na yung tapang niya against GMA noon. Etong kay Duterte kasi pagdating ng 2016, 2019, admittedly, madaming mga kandidato or politiko tulad ni Trillanes na talagang basag na basag ang reputation just because nakaupo kasi si Duterte at talagang may propaganda machine siya. 'Di ba? Aminado, ang mga tao ngayon mas madaming tao ngayon, aminado, mga botante, sinasabi na budol sila noon. 2016, 2019, yung mga senador talagang basag na basag din. Aminado naman tayo yung 8 diretso, basag yan. Pero pagdating ng 2022, and then up until 2025, slowly recovering yung reputation nitong mga anti-Duterte. Kasi nga, napapatunayan yung mga sinasabi nila eh. So, mas lalong mangyayari yan ngayon lalo na kung may impeach si VP Sara, I can only see Senator Trillanes' numbers going up. Kung makonvict ka, hindi lang yung ma-impeach. May impeach sa House, and then makonvict, magsushoot up ang numbers ni Senator Trillanes. With all due respect to Senator Risa, Senator Bam, they're great politicians then, they're great senators, and they can be great candidates too. Pero siguro may gutom ang tao ngayon sa isang tao na matapang, kuno, tulad ni Duterte. Kasi yun yung hinahanap ng mga tao noon eh. Pero talagang mas nasa tama. Tama yung paninindigan, na-vindicate, eventually, napapatunayang tama. Akala natin mali noon or pinagtatawa na noon. Ako hindi. Naniwala ako noon pa. Pero pinagtatawa na noon, napatunayan tama ngayon. So I think yung mga tao may gutom pa din sa taong matapang. That's true. Kasi madami namang botante mga Duterte. Ang hinahanap sa kanila dahil matapang sila. Nabakal ganung type. Matapang si Trillanes at tama si Trillanes. So yun, kahapon po na-reveal habang naghihiring na nasa San Pedro itong si VP Sara para sa isang event. At instead na nandoon na siya sa Kongreso para ipagtanggol yung kanyang panig, ay puro iwas, takbo sa korte, sa Supreme Court. Ayan. Pero yun tingin nyo, sa mga ginagawa nilang ganun, what will happen next week at paano yung mangyayari heading to the Senate dito sa impeachment complaint na ito? Una, gusto ko i-note, sinasadya talaga usually ni VP Sara na magka-schedule on the same day na may impeachment hearing para meron siyang palusot sa kanyang mga supporters. Aside doon sa sinasabi nila na hindi nila rin-recognize yung impeachment, bias yan, walang patutunguhan, nag-file na nga kami sa Supreme Court. Pero other than that, gusto niya ng palusot na kaya hindi ako pumunta kasi busy ako. I'm working, ganun. I-note ko lang kasi nung April 22, sinabi ko na nagpa-self-invite siya sa Our Lady of Manawag. And dahil nag-post ako, hindi na siya in-invite. Ang pumunta na lang ay, of course, ang Pangulo tsaka si First Lady. Napatunayan na naman ako yung Tweety Bird ko na hindi na nakapunta si Sara dahil nga na-reveal, di ba? Pero that tells you na gusto niya gumawa ng palusot na magkaroon siya ng event, Our Lady of Manawag Centenary Celebration on the same day of the hearing last week. This week, ang gusto naman niya, ayan, may OVP launching event kasi ako sa Laguna. Ano mas importante? Yung mga tauhan mo naman, yung staff mo, high-level staff mo, pwede nang gawin yun without you eh. Kung gusto mo talagang i-defend yung sarili mo, pwede kang pumunta sa impeachment hearing eh. Tingin mo gagawin kaya nila yan pag sa impeachment court na, pag sa Senado? Dapat! Kasi sa House pa lang even before the Senate, ikaw ang humingi ng due process. Humingi ka ng due process sa Supreme Court. Sabi mo, ay baliwala yung nangyari last year kasi walang due process, hindi naman ako binigyan ng pagkakataon eh.
Humingi ka ng due process, binigyan ka ng due process, tapos ngayon sinusuka mo yung due process or hindi mo sinusunod at hindi mo pinaparticipate yung proseso na mismong binibigay sa'yo na sinusunod lang ng House yung utos ng Supreme Court. So in the Senate, definitely. Dapat humarap na. Kasi kung hindi talagang duwag ang mga Duterte, asan yung tapang? Yung tapang na yan, gaslighting na naman yan eh. Matapang daw ang mga Duterte pero in so many instances, hindi sila nagpapakita kapag kailangan. Tingin nyo ba this time, kasi yung nangyari last year, di ba, sa Senate, tingin nyo ba this time, kapag nagbotohan na, mukha naman papasa sa Kongreso, finally, matutuloy na sa Senado, di ba, yung forthwith na sinasabi nga. At may definition ang Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately, di ba? Pero ano yun just for the education of our viewers, that's actually obiter dictum. That's an unnecessary Supreme Court decision given ang sinabi nila moot and academic na yung kaso. So most lawyers and law students who are listening now would understand me. Research na lang po ng iba yung ibig sabihin ng obiter dictum. But in relation with that, kaya ako nasabi yan, kahit sinabi ng Supreme Court na forthwith means within a reasonable time, maybe longer or shorter, etc. etc. Dahil ang Senate President ay si Tito Soto, ang ini-implement ni Tito Soto na definition ng forthwith ay immediately. Agad-agad yan. Magkakaroon ng trial forthwith dahil ang Senate President, unless mapalitan siya, no? Dahil ang Senate President ay si Tito Soto. How do we know this and how can we say this? Kasi ngayon palang nagpe-prepare na sila. Nagpe-prepare na sila sa kanilang impeachment rules. Meron na silang initial caucus or meeting ng mga senador to talk about the rules of impeachment. Nagmi-meeting na din sila tungkol sa kanilang senator judge na judicial robes and constituting the Senate floor as an impeachment court. So, ngayon pa lang, nagpe-prepare na sila. Hindi pa natatransmit. Para pag-transmit, ready na. So, I am confident 100% as long as Tito Soto is the Senate President, I'm 100% confident that trial will proceed. Forthwith. Isa pang nasabi kahapon, of course, do sa mga pinalabas ng NBI ay yung usapan ng video na they authenticated yung mga video ni VP Sara. Hindi daw to AI, hindi daw splice. So how powerful is that dun sa article of impeachment? Yung authentication from NBI na yun. Yeah, it only takes one article to convict. Kahit hindi maniwala lahat ng mga senador doon kay Madriaga, sa AMLAC, sa confidential funds, sa BIR, sa SALN, kahit hindi maniwala, pero kapanipaniwala yung mga yun dito pa lang sa death threat, VP Sara should definitely be removed and convicted as Vice President for all the reasons I said kanina, no? Itong authentication na to, this goes back to what I said about gaslighting. Kasi nga, yung mga DDS and even Sara Duterte herself, no? A few months after November 2024, sabi ni Sara, I didn't say such a thing. Wala akong death threat na binigay. Imagine, nagsisinungaling, harap-harapan, manipulating us to say that reality is one thing when in fact, the reality is she made the death threat. Part ito na yung authentication, the reason why the NBI had to do that is to remove any doubt. Nagawa-gawa lang yung video na yon. Kasi yung video na yon allegedly was supposed to be just private. Kaso may isang syusyunga-syunga na DDS vlogger na actually lawyer yata diba? Pero pro Duterte nasa abroad. Ni-live stream niya yung Zoom meeting kasi that was Sara Duterte talking to her core blogger propagandist supporters. Sina Maharlika, sino ba tong si Princess Maui? Si Princess Maui actually yung nagtanong Kaya napasabi yan si VP Sara ng death threat na kamusta ang security mo? Tinanong nitong certain Princess Maui. Ano sagot ni Sara na wag kayong mag-alala kasi kapag namatay ako, ganyan-ganyan, nag-contact na ako ng assassin. So, Zoom meeting yun Ala ko Zoom meeting lang pala talaga yun. That was supposed to be private. Yes. Pero, biglang merong mga in-invite na iilang journalists sa Zoom. And then, meron ngang isang pro-Duterte diehard na hindi lang Tatay Digong, pro-Sara diehard na din ngayon, na nasa abroad, nagtatago at ayaw umuwi, na ni-live stream. So, lahat tayo napanood. Ako,
personally I can authenticate that existence. Panood mo nung habang nag-live. Because November 2024, gising ako noon, hating gabi sa Pilipinas noon. Napanood ko yun nung nagla-live si VP Sara. That's on my Facebook. I was posting about that as it was happening. Sabi ko, gising na! Lahat kayo gumising! Merong pasabog na nangyayari ngayon na na Zoom live si VP Sara. So, just to dispel any doubt na peke yung video, kasi yan nga yung gaslighting tactics ng mga DDS, the NBI authenticated it. And of course, may sinabi silang technical huwag na natin puntahan yung mga hash numbers or yung ganyan-ganyan, yung how to authenticate it. May sinabi sila, hindi ko na ulitin. That's technical expertise. The point is, authentic. Authentic yung video. Okay, so, ayun. So, yun yung mga nangyari sa impeachment. And of course, inasahan natin nga yung next week na may impeach na muli itong si VP Sara. Sa plenary. Sa plenary, okay? So, ayan. Thank you. What to expect? What to expect? Quickly. What to expect? Diba? Quickly, sa plenary, Congresswoman Jervy Luistro, as a chairman on the Committee on Justice, will be the one to sponsor the committee report. So, lahat ng gustong magtanong about the committee report, siya ang sasalag. Mapa, DDS congressman ba yan o hindi DDS congressman? So, si Bong Suntay ang magiging kausap niya, si Kong Jervil Luistro. Si Kong Meow Meow. Si Kong Meow Meow. Ayan. Pero suspended pa yata siya Si Leandro Leviste. Si Jervil Luistro din ang kausap. Si Paulo Marcoleta. That is now the chance of Congressman Paulo Marcoleta to ask pointed questions. At ang sasagot ay si Congresswoman Jervy Luistro. Yun pala. Exciting. Exciting. Yung asahan natin sa Congress. Kung may ibubuga si Paulo Marcoleta, I think I deserve a reason, an acceptable reason. yung reference niya dun kay Popoy sa huling Maling-mali. Maling-mali. Last na lang. Sa'yo, anong aasahan sa'yo? Siyempre, natapos mo na si Meow Meow, si Libayan sa debate. Meron pa isang DDS vlogger daw na hinamong ka daw. Ano bang nangyari doon bago tayo magtapos? Si Tio Moreno, binigyan ko ng 4 na dates. May 2, May 3, May 9, May 10. Hindi daw siya free from May 1 to May 10. Palusot. Sabi niya, kakasa siya Diba? Weekend naman yun. Anong ginagawa niya ng Saturday or Sunday? After May 11 daw, pwede daw siya. Meron akong Mindoro. May trip ako to Mindoro after May 11 na weekend. And Monday to Friday, busy tayo. Hindi tulad nila na walang trabaho siguro. Ng Monday to Friday. Barangay Kagawad ako, so Monday to Friday, may trabaho ako. Even Saturday, Sunday, actually, may trabaho ang barangay pag may emergency or pag on call. But I'm making my weekends free. Sabi niya, hindi daw siya free So, after that, baka hindi na matuloy kasi busy naman ako sa ibang bagay. Abangan nyo, baka may mangyari na ipa-file natin or isusulong. Isusulong natin. Susulong Oo. After, kasi wala nang trabaho ang Committee on Justice Wala na silang pending impeachment complaint. So, bigyan natin ng trabaho. Sige. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Elizabeth Bacolcol, Ricardo Ramos, Rolando Sulet, Annabella Alipio. Nandyan din si Ricardo Lau, Febro Newland from Kuwait. Kasama din natin, nandyan si Jean Mirafuentes, Mila Valdez, Sharon Capillas, Maneth Salas, Nemi Hasigawa, finish na si Maneth Salas, Connie Rutledge, Abner Dablio, and hi to Emilio Bernardo. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa oras na ito ay mapagpakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay at proteksyon para sa aming bayan at sa aming pinuno na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway patnubayan mo siya sa bawat desisyon, bigyan ng karunungan, lakas ng loob at malinis na puso upang maitaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino.
ilayo mo siya sa kapahamakan, sa masamang hangarin ng iba, at sa anumang panganib na maaaring humadlang sa kanyang tungkulin. Basbasan mo rin kami bilang mamamayan ng pagkakaisa, pag-unawa at pananampalataya upang sama-sama naming makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.